At sa mga sumandali ito mga minamahal ko, tayo pidarako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating paninambahan, ang pagdadala ng mensaheng kaligtasan. Yan. At bilang pagbibigay galang, tayo na po daglian ng tumayo. At narito po ating pong pinagbalang mga oral, ating pong beloved ordained preacher, beloved brother, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Yan by si Brother Noel, our beloved elder. Manalangin po tayo, minamahal. Let us pray. O dakilat na pagpala naming Diyos sa malamig sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus, muli sa maghapon ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, paglulakati, pagsamba, ay aming pinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob mo sa aming lahat na nakarating na malulakati upang sama-samang sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa mga yugto, manalagawaing nilangisan, ang mga patutuo, ang mga papuring awit na ipinadama sa amin ng pagkatamis na presensya, at ang pagbibigay ng may katapatan, walang hanggang pasasalamat aming pinapabud sa iyo, na tumubo na ang turo ng iyong pastor, aming minamahal, ebanghilista, ang huling propeta sa aming kapanahunan, na ang pagtatapat na ito, ang bunga ng aming pagmamahal sa iyo. At muli, aming pag-aralan yung mga salita, ngunit kami munang lahat na narito ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan ng banal na dugo, mag-usak krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po yung mga salita, pati na po yung bang lingkod sa ganakin, wala po magagawa. At sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Distrad, we bind the power of darkness, demons of hindrances, antok, mga hadlang. We command you, cast out and anoint the word of the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Pag hindi kayo sisigaw ng hallelujah, praise the Lord, maminamahal, hindi lalayas yung antok. Yung kawalanggana nating may sagawa, yung ating tungkulin bilang mananampalataya. Ano po ba ang ating layunin kung bakit narito tayo? Amen? Amen? Parang lagi tayong nalulugi. Ilang barko bang lumubog? Ilang eroplano ang nag-crash na hindi tayo mapangiti? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! We give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable Pastor Will Distrad Almeida, and we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at sa kanilang butihing mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, at sa lahat ng mga kapatiran natin. Kung mayroon po tayong mga bisita, welcome po kayo sa midweek service. Ito po yung midweek service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na napanood ninyo sa telebisyon. At ngayon, live po tayo sa webcast, live streaming sa Facebook at YouTube. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At may mga sumusubaybay na po tayong mga minamahal mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sibayong Dagat. At yung ating mga kaibigan, maminamahal na ating pong nakakausap at na dalaw sa kanilang mga lugar na kinalalagyan. Amen. Dahil sa dako ng Kamiling, praise the Lord, mayroon na tayong nadalaw na isang church po diyan na ngayon ay nanonood sa ating live streaming. Pagpalain po kayo mahal na kapatid ng ating mahal na Panginoon sa panonood ng live streaming ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nandito po tayo sa midweek service ng San Carlos City, Pangasinan Outreach. Amen? Amen? At kay likunin po ninyo ang inyong mga Biblia, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Kristo. Open your Bible in the book of Titus, chapter 3, verse 8, at ibalik natin ang basa. Verses 3 up to 7, dahil talagang mabilis pong umikot ang orasan. Amen. Amen. At sa hapong ito, we are talking about the warning of the Lord, na ang sabi dito, ang ating topic, ang ating pag-uusapan ay be careful to maintain good works. Mag-ingat daw po tayo na ating panatilihin ang mabubuting gawa sa ating kapwa,
mananampalataya, sa mga hindi pa nakakilala sa ating mahal na Panginoon, to prove to them that we are in the truth. At dala natin, maminamahal, ang kapangyarihan ng Diyos, ang mga himala, ang mga magagandang gawa ng Diyos na bunga ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Amen? Amen? Nariyan po ba kayo? Medyo nagtanghalian na po ba kayo, maminamahal mo? Mukhang wala pa yata tayong pananghalian. Fasting ba kayo? Pagpalain kayo naman ng Panginoon. Kindly, diretso tayo, maminamahal, sa Book of Titus, chapter 3, verse 8. Then, balikan natin doon sa taas, verses 3 up to 7. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Tito, Kabanatay 3, Talatay 8, balik po sa 3 hanggang 7. Ito po ang nakasulat. Tapat ang pasabi at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong patutuhanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisisampalataya sa Diyos ay maging maingat na panatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. Sa 3, sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napupuot at tayo'y nangagkakapuutan. Ngunit nang mahayag na ang kagandaang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo, na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Pagpalain po naman ng Panginoon kanyang mga salita nating binasa. Very clear. Amen. Sundan natin sa English. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto man. Tingnan niyo po, maliwanag dito sa mga talatang ito, tapat ang pasabi at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kung patutuhanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisampalataya sa Diyos ay maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay nito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. Grabing pangungusap ito, maminamahal, ni Apostol Pablo o ni Tito. Ang writer nito is Titus. Grabing pangungusap during his time na hindi kumo ikaw ay Kristiyano, membro ng isang pananampalataya, membro ng GMCIM, membro kung anumang iglesia ang iyong kinasaniban o kinaroroonan, kinalalagyan, amen, ay sapat na upang ikaw at ako ay dalhin sa langit upang magmana ng buhay na walang hanggan. Ang sabi rito, sa ating binasang talata, we must have to prove, atin daw patunayan na kinakailangan, hallelujah, mag-ingat ang bawat Kristiyano na tayo daw po ay magiging Christ-like Christian. Amen. Amen. Ang sabi rito, in action, in works and words, kung paano tayo nakikisalamuha sa mundong ating ginagalawan, paano tayo nakikisalamuha sa mga Kristiyano na kapwa natin mananampalataya, at sa ating mga gawa makikita si Kristo. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sino nakaalala nung ako'y nagdala ng mensahe na
ang ating pong binabaybay ay ang sabi ng banal na kasulatan, open rebuke is better than secret love. Taas ang kamay. Oh, tingnan niyo po, ay mukha yatang mayroong nandito pero yung kanilang isip at puso nagmumuni-muni, naglalakbay sa limbo-limbo. Naintindihan po ninyo, maminamahal? Nandito nga kayo pero ang ating isip, ang ating puso ay naglalakbay sa limbo-limbo. Ibig sabihin, hindi tayo concentrated sa ating pinag-uusapan. Kaya mas mainam talaga yung first hand na maririnig ninyo ang mensahe, hindi yung nagdadala na ng mensahe na may dagdag bawas na. Amen. Amen. Ang ating pinag-uusapan ngayon ay ingat daw ang mga totoong Kristiyano. Yung atin pong minamahal na mga kababayan na mayroong inaaniban o mayroong pong kinabibilangan na ibang iglesia, maingat sila habang nakikipag-usap, nakikipagkapwa-tao, maging Kristiyano mayan kasama sa kanilang pananampalataya, lalo na sa mga hintil. Amen. Amen. Kung nag-iingat ka sa mga hintil, nag-iingat ka sa mga pananalita mo dahil ang kasama mo ay hindi ka sigurado, lalo na sa mga mananampalataya. Amen. Amen. Dahil mayroon na nga tayong napapansin na sa labas lang sana yung mga ginagawa ngayon ng ating minamahal na mga kababayan na tinaguri ang mga marites at toilets, pati ba naman ang iglesia ng Diyos ay pasukan ng mga ganyan? Wag nawa. Amen. Amen. Kaya ang sabi ko rito, Christians are or should be Christ-like, maging katulad ni Kristo. Dahil dito sa ating mga binasang talata, maminamahal, ang sabi rito, sapagkat tayo rin naman nung unang panahon, ang sabi rito, sa 3, sa English, for we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. Tingnan niyo po. Dati-rati daw ang ating buhay nung wala pa si Kristo sa ating puso, hindi pa tayo puspos ng Espiritu ng Diyos, ganyan daw ang ating mga buhay. Amen? Amen? Walang kontrol. Chismuso, chismusa, marites, tolets, ano pa? Ganyan daw tayo. Nagiging foolish. Ano ba yung foolish? Sinabi rito, mangmang, mga suwail, mga nadaya na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita ng kalayawan na namumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, yung envy, mga napupuot. Sabi diyan, maminamahal, balik sa 3. Kindly, sinabi ron, disobedient, serving divers lust and envy, pleasures, living in malice and envy. Yung pong envy na tinatawag na ay kapanaghilian, mga napupuot, hateful, at hating one another. Tayo na nagkakapuutan. Kaya ang sabi ko, maminamahal, mag-ingat ang mga Kristiyano sa ating mga pananalita dahil sa iglesia ng Diyos, naglalagay ang mahal na Panginoon. Last Sunday lang na tinutukoy. In His church, He put apostles, pastors, evangelists, teachers, prophet, the fivefold ministry. Anong sabi ng ating mga ngaral? Anong sabi ng Biblia? To perfect the saints. For the edifying of the church. Para malinis ang iglesia, walang kulubot, walang dungis, karapat-dapat magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Mayroon ba dito, maminamahal, untouchable? Kapag tayo po'y pinaalalahanan, nire-rebuke, inaayos yung ating baluktot na daan, baluktot na mga pangangatwiran. Kaya nga sabi ko nung Sunday na yun, maminamahal, open rebuke is better than, alam pala natin, secret love. Mayroon pa ba tayong tinatago bilang mga magkakapatid sa pananampalataya? Hindi ba tayo natutuwa kapag tayo'y naitutuwid
ang ating maling ginagawa ay nasisita dahil mali nga. Amen? Amen? Nung araw, nung kami po ay mga bata pa lamang sa pananampalataya, way back 1980s, pakitaas ng kamay na naliligtas na nung 1980s. Kindly, pakitaas ng kamay. Say, walang nagtaas dahil wala pang nakakasabay ko rito na naliligtas during 1980s. Kailan lang kayo? Kailan lang pala tayo naligtas? Mas marunong pa tayo sa mga naunang naligtas na way back 1980s pa. Amen? Amen? Kapag tayo po'y nasisita, kapag tayo po'y napangaralan, kapag tayo po'y pinangungusapan na dito, kinakailangan i-maintain po natin ang magagandang gawa bilang mananampalataya to prove beyond any shadow of the doubt na ang iyong kapitbahay, ang iyong kapwa mananampalataya, ang mga hintil na nakita sa iyo, makapagsasabing tunay kang ang Kristiyano, binago ni Kristo. Paano ka ngayon babaguhin? Maliit na salita, nanggigiliiti ka sa galit dahil natats ang iyong ego, natats ang iyong pride. Mayroon ba ditong Kristiyano untouchable? Maging ang iyong abang lingkod, maging ang mga beloved babies ng ating beloved parents in the Lord, maging ang ating mahal na pastor. Untouchable ba sila? Hindi po. Kapag nagkakamali, kapag tinutuwid ng mahal na Panginoon, amen? True preachers of righteousness, habang nangangaral ng mabuting balita, dito, hindi natin alam. Habang nangangaral yung mga baguhang preachers, habang nangangaral yung mga baguhang mga ngaral, natatats maminamahal ang mga kahinaan ng bawat isa sa atin. Mag-outburst ba tayo dahil natats yung ating maliit na ginagawa na totoo naman? Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kung hindi sana totoo, kung mali sana ng mga ngaral, magpipraise the Lord ka pa rin. Dahil ikaw ay tupa. Dahil ikaw ay mananampalataya ni Kristo. Dahil ikaw at ako ay Christ-like. Isang ordained preacher natin, pinadala sa Bicol ng ating dearly beloved parents in the Lord. Not knowing na yung kanya palang pupuntahan ay mababangis na mga masasabi natin, maminamahal, dahil nung ako po'y na-assign din sa dako ng Kabisayaan at Mindanao. Dahil sa katagalan na nating mga ngaral, lalo na diyan sa dako ng Leyte, diyan sa dako ng Cebu, diyan sa dako ng Butuan, Surigao, Cagayan, ano pa, yung buong Leyte, talagang natahak namin lahat yan. Buong Mindanao, natahak namin yan, natahak na ibang lingkod yan sa pangangaral ng mabuting balita. Sabi ng aking kapwa preacher, ano ba itong ating lugar na kilalagyan Lugar yata ng mga piranha. Alam niyo yung piranha? Alam niyo po yung anong piranha? Tapunan mo ng laman, o kahit tao, ano pa man, tapunan mo, wala pang isang segundo, dugo na lang makikita at buto na lang makikita. Kahit nga buto, kinangat-ngat pa. Amen. Amen. Bakit tayo nasasaktan? Bakit tayo maminamahal? Hallelujah! Na gunumihanan. Bakit kung matats ang ating ego, ang ating pride, ay nag-outburst, nagre-retaliate kaagad tayo? Yung ating ordained preacher dumating doon, without knowing, maminamahal sa mga ngaral, nangangaral siya ng pag-ibig, pagmamahal, na dapat pagmahalan ang mga Kristiyano, dahil dito wala tayong kalaban kundi si Satanas. Na si Satanas ay walang malaman, walang buto, kundi masamang espiritu, udyukan ang Kristiyano. Kaya mas maganda na first hand ang inyong maririnig at hindi na dagdag bawas na mapapabot doon sa mga concern. Yan ang problema Kapag tayo nag-uusap-usap total naman mayroon akong kasambahay, mayroon akong kaibigan, mayroon akong best friend sa church, siya na lang ang mag-relay o relay ng ating napag-usapan sa mensahe man ng kaligtasan o anumang bagay na may pinaparating tayo. Wala kang oras dahil nagmamadali ka, dahil anak mo may sakit, dahil ang nanay mo nagmamadali, ang tatay mo hinahanap ka. That's not an excuse. Kung gusto mong magiging kumplitong halimbawa na kagaya ni Kristo,
Sundin mong maging masunurin sa lahat ng palatuntunan ng kanyang banal na iglesia. Palakpakan muna natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Jesus. Habang nangangaral ang ating ordained preacher, maminamahal, hindi na namalayan dahil nasasaktan. Pag-ibig ang ipinangaral, pag-ibig. Hindi na namalayan, mayroon palang umakyat sa pulpito. Pag akyat sa pulpito, isang street dito sa panga. Pak! Dapo dito. Talagang nakakita siya ng star. Paglingon niya, ibinigay pa niya yung kanyang kaliwa. Mayroon pang kaliwa. Sige. Sa sobrang takot nung nanakit, nanginginig sa takot. Dahil yung kanyang sinasaktan ay lingkod ng Diyos. Pinadala ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, upang ipangaral ang mabuting balita na anumang gusot sa kanyang banal na iglesia, kayang ayusin ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa ating banal na iglesia, we must have to maintain our good works. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi na tayo makapalakpak dahil hindi natin sinusundan. Nagmumuni-muni pa rin ang ating isipan, minamahal. Andyan pa po ba kayo? Praise the Lord. Alam niyo, minamahal, umuwi ang ating minamahal na kapatid na nagtatagumpay, ating ordained preacher, nagtatagumpay, nakita ng lahat ang kanyang pagmamahal sa tupa bilang mensahero na pinadala ng ating dearly beloved parents in the Lord. At ang sabi niya, for the first time, nasasaktan ako dahil sa pangangaral, maraming salamat, mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi ba tayo magiging mapasalamatin ng ating mga ginagawa na mali, na gusto nating matuwid sa harapan ng tao, ay ating ipagmamatuwid? Di ba tayo makapagpapasalamat na ang iyong ginagawa na kamalian na ituwid, at nandahil sa pagtutuwid na yan, mayroon kang aral na nakukuha? Amen? 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 Some of us feel like untouchable. Who are we na sabihin mong ikaw ay untouchable? Walang untouchable dito. Walang untouchable dito. Yung anong tawag niyan? Sacred? Sacred crown daw. A sacred cow. Sabi natin mga elders, sacred cow, nagmamatuwid na siya'y banal na banal, walang nagagawang mga pagkakamali at nagkakasala. Amen. This should not be an attitude, especially to those who are in the vineyard of the Lord, being a choir member, elders, workers, and even brethren, and even preachers. Amen? Amen? Hindi daw po ito pwedeng pag-uugali ng mga nasa kawan. Hindi daw po pwede itong pag-uugali ng nasa dulang. Kami po yung mga nasa dulang, yung mga lahat ng tumatayo sa pulpito, pati na po kayong nagpapatotoo. Dito sa pulpito, nagpapatotoo sa inyong mga tahanan, kasama ka na sa dulang, lahat ng mga mananampalataya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tuloy ang basa sa 4. Ang sabi sa 4, but after that, the kindness and love of God, our Savior, toward man appeared, not by works of righteousness, which He have done, but according to His mercy, He saved us, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which He shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Tagapagmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan, mararapat lamang na ikaw ay linisin. Ako ay linisin. Tayong lahat ay lilinisin. Hindi upang ikaw at ako'y ipapahiya, kung hindi ang gusto ng Diyos. Wala kang dungis, walang kulubot. Haharap ka sa ating malapayang perpekto, magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Yan ang gusto ng ating Diyos na buhay. Amen? 2 Timothy chapter 2 verse 23. Kindly.
Ikalawang Timoteo 2:23. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanata po ay 2, talata po ay 23, ito pong nakasulat. Ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo. Say, hindi po yan gawa ni Brother Buboy. Hindi po yan gawa ni Sister Mariles, ni Sister Divine. Ang sabi diyan, maminamahal, but foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender stripes. Magpasimula na kahit ikay mainit, manlalamig ka, manlupaypay ka, dahil kahit gusto mong dumalo, hindi ka nadadalo dahil sa sobrang taas ng pride at ego mo. Amen. Amen. Dahil natats lang ang iyong kahinaan, na pag-aralan lang ay yung ginagawa na mali. Magbubulong-bulungan na tayo. Tayo mga naman ay gagawa na ng mga usaping hindi naman nararapat. Foolish question. Unlearned questions. Avoid. Huwag daw nawang mangyari sa kanyang iglesia, sa loob ng kanyang binanal na iglesia, na pinamumuhunan ng mga propeta, ng mga pastor, ng mga guro, ng mga ebanghelista, ng mga talagang ginamit na pastor para sa iyong kaligtasan. Amen? Hindi ka pwede magpastor sa sarili mo. Bakit ka dumadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo? Dahil pinipino ka, pinupuro ka ng mahal na Panginoon, nire-refine ka ng mahal na Panginoon para ikaw ay maging karapat-dapat magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Sa salita na sakasaktan ka, then you are not worthy in heaven. Dahil ang Kristiyanong tunay, patay na. Dito sa mundong ito, nabubuhay na lamang ang Kristiyano dahil sa kanyang buhay araw-araw na andyan sa trabaho, negosyo, hanap buhay. Pero sa totoong Kristiyano, patay na ang kanyang sarili sa lahat ng mga usaping para lamang ikakahila sa panlalamig, panlulupaypay. Amen. Amen. Ang iyong katawan ay patay na yan sa mga usaping walang kabuluhan. Amen. Amen. Kung ayaw mong magpatuwid, agabay magpapastor ka na sa sarili mo. Ikaw nang pastor sa sarili mo. Bakit ka pa dadalo? Kaya yung iba, hindi mo na makikita ngayon dito. Dahil nagpapastor na sa sarili nila. Ang sabi nga ng Biblia, they are looking and etching teachers of unrighteousness. Yung gusto lang nila ng mga teacher. Yung gusto lang nilang mga mangangaral. Yung gusto lang nila maminamahal na mapakinggan na wala namang idinudulot na kabutihan sa kanilang buhay. Hindi naman na ikapagpapatuwid ng mga mananampalataya at lalo pang napapariwara. Kung hindi man napapariwara, hanggang ngayon, nagmimistulang bunching. 36 years of God's awesome power, goodness, and faithfulness, and yet you are offended? What kind of Christians you are? We are. 36 years old ka na sa paglilingkod sa Diyos, natitisod ka pa rin sa salita, samantalang gawa mo naman talaga ang pagkakamali. Palakpakan muna natin ng ating mahal na Panginoon. Anong masama? Kaya sabi ni Apostol Pablo, am I therefore your enemy because I tell you the truth? Amen? The truth shall set you free. The truth shall set us free if we listen to the preachers. Dahil wala pong preacher na magpapakain sa inyo ng lason. Wala pong preacher na magdadala sa inyo doon sa impyerno. Lahat ng preacher ay preacher ng righteousness. Lalo na nandito tayo sa buong katotohanan, ang The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Matthew chapter 7, verses 26 and 27. Malapit na tayo magtapos. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanata 7, ang talata 26 hanggang 27. Amen, praise the Lord. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang tao mangmang
na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pumalakpak ng malakas ang lahat ng mga pinagpalang Kristiyano sa hapong ito. Kaya nga lagi tayong pinapadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Dahil once na ikaw ay absent, Linggo ka lang dumadalo, masakit na mga salita, hindi mo pa mapakain, tawag doon bonjing. Eh, ang mga Kristiyano dumadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, 3 times a week, mayroon pang Bible study, sila yung mga Kristiyano malulusog. Amen? Amen? Hindi na tinatablan ng rebuke. Ang rebuke sa kanila is just like a milk and honey. Yung mga pagtutuwid sa kanila, parang gatas at pulot na sa kanilang pandinig. Bakit? Dahil pinapalusog sila sa mga paalala, pagtuturo, pagtutuwid ng mahal na Panginoon. Dahil lahat naman talaga tayo tinutuwid. Everybody shout, praise the Lord. Ano dong pagkakaiba natin sa sinabi ng Biblia? Hallelujah! Dito po sa Aklat ni San Mateo, Kabanatang 7, talatang 26 hanggang 27. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sun, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Linggo lang dadalo. Ayaw dumalo ng Miyerkules. Ayaw mag-overnight. Dahil malulus yan. Ayan. Hindi pa first hand naririnig ang pagtutuwid. Yung nagdadala, walang pagkakaiba doon sa 10 tiktik na pinadala ni Moses, si Caleb at saka si Joshua, ang ganda ng report, pero yung 10, puro lason. Amen? Amen? Wala daw kayong pagkakaiba, wala daw tayong pagkakaiba. Lahat na minamahal ng mga mananampalataya na talagang nandito nga, pero yung absent-minded, para lang nagpapakita, parang may roll call lang dito sa ating pananampalataya. Hallelujah! Wala daw tayong pagkakaiba sa sinabi ng Biblia na nagtatayo ka ng bahay sa buhanginan na pag dumarating ang malakas na bagyo katulad ng Odette, nilampaso ang mga bahay ng Siargao, ng Dinagat, hallelujah, ng Surigao del Norte. Ganon din ang mga mananampalataya kay Kristo na hindi dumadalo ng Miyerkules, hindi nag-o-overnight, linggo lang kapag dumalo, kapag dumarating ang rebuke, pag dumarating ang pagtutuwid, madaling babagsak, madaling aayaw. Ayaw ko na diyan. Grabe ating ordained preacher mangaral. Kapag nagtutuwid, akala mo siya palaging matuwid. No, I'm not saying that I am the perfect preacher or I am perfect preacher. Wala ka raw pagkakaiba dahil ang pinag-uusapan dito ay mananampalataya na ang kanyang pundasyon ay kailangan maitirik sa totoong bato na walang ibang tinutukoy na bato na yan kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sa patuloy na pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan, lalago ang iyong pananampalataya, for faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen? Lagi mong naririnig ang Ebanghelyo ng kaligtasan na magpapadunong sa iyo, magbigay sa iyo ng kaalaman espiritual. Amen? Amen? Kahit anong bagyo darating, dahil matatag ang iyong pananampalataya, si Kristo ang sandigan, katulad ka ni Kristo, nadadapa, daladalang mabigat na cross, katulad ka ng ating mahal na pastor na kahit anong mangyari sa mundong ating ginagalawan, patuloy ang kanyang pangangaral hanggang ngayon. Hallelujah! Nanatili sa kanyang pananampalataya dahil alam ng ating mahal na pastor, alam ng ating mahal na Panginoon na kanyang ginagampanan ang kanyang plano dito sa mundo. Amen. May plano ang Diyos sa buhay natin. Hindi tayo palamuti diyan. Gusto ng Diyos na ikay piperpektuhin para ikay magamit pa sa mga nailangan ng kaligtasan. Magpatuto ka sa iyong kapwa, sa kababayan mo, barangay, sa mga barangay, sa inyong mga loved ones, sa tatay mo, nanay mo na hindi paligtas, sa mga kapatid mo hindi paligtas. Kaya yung mga pagtutuwid na yan,
pagpapalakas yan ng ating pananampalataya. Hindi yan makapagpapahina ng ating pananampalataya. Kaya kapag sa oras ng pangaral ng mabuting balita, seryoso kang pakinggan ang Ebanghelyo ng kaligtasan dahil yan ang magpapadunong sa iyo. Amen? Ang problema natin, maminamahal, anong latest? Anong sinabi nating ordained preacher? Anong sinabi ni Sister Liz? Anong sinabi ni Sister Divine? See? We are looking mistakes upon mistakes. Amen? Ang ating tinitingnan, pagkakamali ng mga pagkakamali. Hindi natin tinitingnan, tayo pala ang mali. Kaya matagal na sa iglesia, wala pa rin natutunan. Ayaw pang dumalo ng Miyerkules, ayaw pang mag-overnight, lalong walang natutunan. Kung may mga natutunan, dahil ang kanyang pananampalataya ay naitirik lamang doon sa buhanginan, pagdating ng bagyo, pagdating ng rebuke, pagdating ng mga masamang balita, bagsak. Mali po ba ako? Tama. Lahat nagsabi ng mali ako, magsabing amen. O lahat ng magsabing tama ako, pumalakpak at magsabing praise the Lord. O, see? Kung lagi ba tayo narito, isang tiyak na bagay, hindi tayo magkakamali dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran dito ay Diyos ng kaayusan. Gusto niya maging perpekto tayo para anytime tutunog ang propeta, tayo magmana ng langit lahat at magmana ng buhay na walang hanggan. Sa piling ng ating mahal na Panginoon, may katiyakan ng ating kaligtasan. Amen? Last verse, Philippians chapter 12, verse 12, work out your own salvation with fear and trembling. Sabi ni Apostol Pablo, pagtrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig upang maingatan mong ma-maintain ang mabubuting gawa. Mabubuting gawa, maminamahal, ang unawain ang mga mangangaral. Dahil kung walang mangangaral para magtutuwid sa atin, pababayaan tayo. Ang alam ninyo, ang alam nating lahat, tama ang ating nilalakaran, yung pala'y ang dulo niyaon ay kapahamakan. There is a way which say it right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Amen? Amen? The preachers, first, our dearly beloved pastor, beloved assistant pastor, dear beloved children, love us so much. Ang inyong ordained preacher, mga preachers, elders, love you so much. Grabe ang aming pagmamahal. Dahil maliit lang inyong pagkakamali, tinutuwid na namin. Dahil ayaw namin na kayo'y mapariwara. Amen? Amen? Ayaw naming magdedesisyon kayo ng mali. Kapag nagdesisyon kayo ng mali, tapos lalapit pa kayo sa amin para sumangguni na lang na ang inyong desisyon, tama ba o mali, pero nagdesisyon ka na, it will lead you to destruction. Magdadala lang sa iyo sa kapahamakan. Magdadala lang sa inyo sa kapahamakan. Ayaw namin kayong mapahamak. Kung iniibig ninyo ang inyong kaligtasan, magpatuloy kayo, manatili kayo, i-maintain ninyo ang good works na hinihiling ng ating mahal na Panginoon. Ano ang good works na sinasabi ng banal na kasulatan? Yung ating mga nilathalang mga talata, paulit-ulit mong pag-aralan, paulit-ulit mong aralin, paulit-ulit mong namnamin, magbubulay-bulay tayo dahil isang tiyak na bagay, makita natin ang ating sarili katulad ng tayo ay tumingin sa salamin. Amen? Granting without admitting. Mali ako. Mali Sister Les. Mali si Divine. Mali ang mahal na pastor. Mali ang ating beloved assistant pastor. Mali ang mga beloved babies. Sa tingin ninyo, lulubo ba tayo? Dadami ba tayo ng ganito? Manatili ka bang dadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo? At pagpapalain ka ba? Hindi! Pero dahil totoo ang aming pinapangaral, nariyan kayo, nagiging bunga. Dumarami, pinagpapala ang trabaho, ang negosyo, ang hanapbuhay, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Let us look on this. Tingnan natin ito. Magiging mapagmasid tayo. Amen. Amen. Ngayon pa.
na sa kahabagan ng mahal na Panginoon, ang kanya pong layunin talaga. Ang Diyos ay talagang mabait at totoo na pinagpala tayong lubos. Dahil yung ating ipinanalangin, maminamahal, nawa, samahan, bendisyonan ng mahal na Panginoon ang kanyang pamumuno para mapaayos na ang ating minamahal na bansa. Amen. We are go through them. Lahat ng mga hinalal ng ating mga kapwa Pilipino sa buong mundo, sa bansang Pilipinas. Pinagpipray po natin yan. Nanalangin tayo na ito ng pasimula, magbabago na ang Pilipinas. Pagpapalain na ang Pilipinas. Kapag pinagpala ang Pilipinas, mas pinagpala ang mga anak ng Diyos. Let us sing to our Lord. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Praise the Lord. Glory to Lord Jesus. Hallelujah. Puso ko ikaw, sa'yo lang magtatago. Alam mo ang lahat, pati lahat ng isip ko. Hindi na babago, ako'y iyong ginagawa. Ako ay iyong tulungan, ako ay panghawakan. Maraming beses sa buhay nagdarama, sa pagpapatuloy sa'yo. Hindi mabilang sakit sa iyong kaluhan, at susay sa mga utos mo. Tanda kang magpatawad, lagi mong hinihintay, na ako'y bumabalik sa iyong ngalan. Minsan hindi alam, magpapasalamat, lahat ng bagay biyayang ka sa akin, biyayang nakasakin. Ako'y bulag-bulag na, ika'y pinaghihirapan. Maraming beses ako'y nagdarapa, pagpapalayo sa'yo. Hindi mabilang sa iyong kaluhan, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang mapatawad, lagi mong hinintay at hintay. Ngunit ako'y bumalik at tumawag sa'yo. Maraming beses ako ay nagdarama, sa pagpapalayo sa'yo. Hindi mabilang sa iyong kaluhan, magsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang mapatawad, lagi kong hinihintay, sa ako'y bumabalik sa iyong ngalan. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, there is Jesus. Gaano katotoo ang Diyos na nagmamahal sa atin, maminamahal. Maya-maya, kapag tayo lumilihis, itinutweet tayo ng mahal na Panginoon, dito anak ang daan. Malian yung daan na nilalakaran. Kumakaliwa ka na, kumakanan ka na, umaatras ka na. Dito lang sa matuwid na daan na ito. Dahil kung magpapatuloy tayo mapapahamak. Ngunit gano'n na lamang minamahal ang biyaya ng Diyos. Ang kanyang pagmamahal sa atin, hindi nagbabago. Nanatili. At yan ang magdadala sa atin dun sa kanyang pangako
para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Hallelujah! 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 For how many times you pick me up when I keep on letting you down, when each time I fall short of your grace, I gotta forget about. And you answer my prayer, I love you. Just as long as you take in my face, you work in the power of my daily sufficient grace. Kami na mahal. Ano ang ating may gaganti sa ating mahal na Panginoon? Kahit naging stubborn ng ating mga sarili ang nasusunod, ayaw magpasupil, pero mas stubborn ng mahal na Panginoon sa kanyang pagmamahal sa atin. Hindi niya tayo pinababayaan. Iniingatan 2 years na mahigit ang pandemya, COVID-19. Hindi man lamang tayo dumanas ng pangamba dahil kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi man tayo niya pinababayaan dahil masaganang pagpapala palagi nang ibinubuhos sa atin. Sobra-sobrang mga pagpapala. Yung grasya ng kanyang pagmamahal. Kasi Apostol Pablo maminamahal. 3 times tinatanong ang mahal na Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, mahal na Panginoon, ang mga bulag nakakakita, ang mga pilay nakakalakad, lahat na may makaramdaman, pinagaling mo, maraming pinagyaman, pero bakit ako, mayroon akong turn of the flesh? Tulad ng ating mahal na pastor, pinagyaman ng mga kaluluwa tayong nagiging bunga. Hindi siya nag-question, bakit ganyan ang kalagayan niya ngayon? Bagos nagpapasalamat. Bakit? Dahil ang sabi ng mahal na Panginoon Apostol Pablo, ang sabi ng mahal na Panginoon sa ating mahal na pastor, my grace is sufficient for the Paul. Ang aking biyaya ng kaligtasan ay sapat na sa iyo, Pablo. Ang biyaya ng kaligtasan, patnubay, pag-iingat sa atin, sapat na. Kaya naman na mahal, ano pang ating hahanapin? For how many times did you pick me up? and each time I fall short of your glory, how far Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. answer my child, I love you. And as long as you're saving lives, you will be the fire of my daily sufficient grace. Hallelujah, hallelujah. And ask you how many times Will you pick me up when I came you down? And it's not I was overwhelmed. How far forgiveness about. You answered my child, I love you. And as long as you say to my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus, maminamahal. Kaya tayo dumalangin sa mga kapatid na sobra ng stiff-necked. Tumigas na ang liig. Masyado nang tumingin ng napakataas ang ilang mga sarili. Kahabagan nawa sila ng mahal na Panginoon. Huwag nawang mapaalalahanan na sila'y mapapahirapan palalo. Nakakatakot na bagay. Tayo paalalahanan, maminamahal ng mahal na Panginoon. Pero magpasalamat kayo kung paalalahanan pa kayo. Dahil kayo mahal ng ating mahal na Panginoon. Kung walang paalala, pababayaan kayo, salamat sa Diyos. Kung may paalala, lalong salamat sa mahal na Panginoon.
Hindi po lahat ng ating magawain, mga minamahal, standard ang sinusunod para sa inyong kaalaman. Masyado ng compromiser ang ilan ng iba. Ayaw natin maging compromiser. If you're looking a teacher of your own, magaan na mga pangangaral na magdala sa iyo doon sa pamakan, okay lang kung dalhin kayo sa langit. Dahil ang ating pinagbabasihan, pareho yan. Jesus Miracle Crusade pa rin. Nasaan na nga yung iba? Nagsasabi may 3 klase ang langit. Kahit bumaba ka sa yung pagiging choir member, langit ka pa rin. Ano pang mga sinasabi? Kahit hindi ka dumadalo ng Miyerkules at Biyernes, linggo lang, langit ka pa rin. Eh, grabe yung pananampalataya yan. Hindi yan turo ng totoong pastor, ng ating dearly beloved parents in the Lord. Amen? 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 Kaya bago kayo mapahamak, iniibig namin kayo. Iniibig natin sila. Ibig natin sila maminamahal. Mapaalalahanan ng maayos, maituwid ng maayos. Dahil lahat ng mga naituwid na namalapayon, sila yung mga tagapagturo pagdating ng mga araw. Dahil at pagpagpala namin Diyos sa namin sa langit, amin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Walang hanggang pasasalamat amin pinapabot sa iyo. Patuloy ang katapangan sa pangangaral ng mga salita upang yung mga anak, Panginoon, ay magbantay. Amin na pag-aralan sa hapong ito, Panginoon, na kinakailangan aming panatiliin ang magandang relasyon sa aming kapwa mananampalataya, sa mga nangangasiwa sa amin, sa mga namumuno sa amin, sa mga nangangaral sa amin, sa aming mga tungkulin bilang mananampalataya, ordinaryong mananampalataya, bilang katuwang sa dulang, katuwang ng mga manggagawa mo, Malapay Jesus, katuwang ng aming dearly beloved pastor, katuwang ng mga beloved children, aming beloved parents in you. Tulungan mo kaming kahabagan na ipagtrabaho namin na may kausayan ng aming kaligtasan, na may takot at panginginig. Panatilihin namin ang aming pananampalataya, pagtitiwala sa iyo, maging masunuran kami, sumunod sa iba ng kalooban, magpasakop sa iba ng kalooban, upang lalo pa kami pasaganain sa lahat ng bagay, materially, physically, financially, spiritually, sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor Will Distrada Almeida, aming dinadalain na lahat na ito. May pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ipatuloy yung kanang kamay sa inyong mga ulo, kalawang kamay sa parte ng karamdaman, cancer, leukemia, tuberculosis, sige sa puso, high blood, diabetes, sa pangalan ni Jesus. Mayroon tayong kapangyarihan, malapalayasin yan. Hallelujah. Mayroon tayong Espiritu ni Kristo, mayroon tayong Espiritu ng Diyos. Hallelujah, na para lahat ng uri ng mga problema, mga sulan, malulutas sa pangalan ni Jesus. Demonyo, panlalamig, panlulupaypay. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, backbiting spirit. Hallelujah, murmuring spirit. Cast out, cast out, cast out. Incurable sickness and diseases, be healed right now. Complete healing and deliverance I pray right now. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, I'm healed. You're healed. Be blessed. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak po ng malakas sa ating Panginoon. Na ating pinapalakpakan ay ang ating Diyos. Amen. Amen. Taas ang dalawang kamay bilang pananampalataya, lumukso, tumalon 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. At i-claim na po ang katugunan ng ating mga dalangin. I-claim na. Angkinin na. Hindi yung angkinin pa lang, angkinin na. Magaling ka na, lutas ng problema mo, pagpalain na ang negosyo mo, hanap buhay mo lahat na i-claim mo. Talagang ibibigay na ng malapay. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to you, the great worthy to be praised. Praise the Lord. Hallelujah.